Alam kong mali, alam kong hindi tama, sinadya man o hindi, ang alam ko lang ay gusto ko lang na lumigaya. Minsan na akong nagkamali ng taong minahal, ngunit mali ba na pumatol ako sa tao na kaya akong paligayahin at ipaglaban? Pangit man pakinggan pero inaamin ko na pumatol ako sa anak ng matandang karelasyon ko. Ako si Zenny at bago niyo ako husgahan, narito ang aking kwento. Galing ako sa isang mahirap na pamilya. Ang aking mga magulang ay isang simpleng magsasaka lamang. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kahit paano ay natutustusan naman ng aking mga magulang ang aking pag-aaral. Tumutulong din ako sa aking mga gastusin sa pamamagitan ng pag-extra-extra ng kung ano-ano. Isa din akong scholar. Mataas ang aking pangarap. Gusto kong maiahon ang aking mga magulang sa kahirapan at mapagtapos ang aking mga kapatid sa pag-aaral. Honor student ako mula kindergarten hanggang college. At totoo pala na kung sino ang may matalino na utak ay nagiging bobo pagdating sa puso. 7 years ago, after kong makagraduate ng college, ay pumunta ako ng Maynila para maghanap ng trabaho. At sadya naman akong pinagpala dahil nakapasok naman ako sa isang malaking kumpanya at hindi ko inaasahan na magkagusto ako sa boss ko. More than 20 years ang agwat ng aming edad, ngunit hindi iyon hadlang. Alam ko na hinuhusgahan ako ng marami sa pag-aakala na pera lang ang habol ko sa kanya. Subalit binaliwala ko iyon sapagkat alam ko sa sarili ko na mahal ko siyang talaga. He was very caring and gentle at naniwala ako na mahal din niya ako. Lahat ng sinabi niya ay pinaniwalaan ko, kaya isang araw nang yayain niya akong mag-out of town ay agad akong sumama. Pumunta kami sa isang beach resort at doon ay pikit mata kong ibinigay ang aking pagkababae. Ilang gabi din na pinagsawa niya ang kanyang mga kamay sa malambot at mabango kong katawan. Lagi din niyang sinasabi na magpapakasal kami kapag hindi na siya busy. Siyempre, naniwala naman ako. Ang tanga, hindi ba? Ang nangyari sa amin ay nasundan pa ng maraming beses. Hindi ako makaayaw. Hinahanap ko din kasi ang kaniyang mga haplos. At dahil sa sobrang katangahan at hindi nag-iisip ay hindi na nakakagulat na isang araw ay nakaramdam ako ng pagkahilo at pagsusuka. In short, buntis ako. Sino ba ang hindi mabubuntis sa dalas na may mangyari sa amin? Masaya kong ibinalita sa kanya na inakala kong magandang balita na ang akala ko'y matutuwa siya. Ang dami kong akala. Kaya ayan tuloy, para akong sinabuga ng bomba dahil sa inakala kong matutuwa siya pero hindi pala. Nagkamali ako ng todo-todo sa lahat ng inakala ko. Ayan, asyumera kasi ako. Hindi pala ako minahal ng hinayup akong boss na ginamit lang ako. Tinikman lang at pinagsawaan ang mura kong katawan. Hindi pala ito totoong hiwalay sa asawa nito kagaya ng sinasabi niya sa akin noon, kaya nga ako sumama sa kanya na nagsasama pa rin sila at ayaw niya na iwan ito dahil ayaw niyang magalit sa kanya ang anak niyang lalaki na marahil ay kasing edad ko. Hindi ko alam ang lahat ng iyon kasi hindi ko naman inalam at nawindang ako nang sinabi niya na kailangan kong ipalaglag ang ipinagbubuntis ko. Sinabi niya na malaki na at may isip na ako, kaya alam ko na ang dapat kung ano ang gagawin ko at kailangan na ipalaglag ko ang bata. Binantaan pa ako na kung hindi ko siya susundin ay mawawalan ako ng trabaho. Alam niyo ba ang feeling na ang sarap niyang sakalin? Ngunit wala akong magagawa.
Kailangan ko ng trabaho at mahirap maghanap ng trabaho. Ibinigay niya sa akin ang address ng kilala niyang doktor na siyang maaaring magtanggal sa ipinagbubuntis ko. Agad ko itong pinuntahan at doon nalaman ko na hindi lang pala ako ang babaeng pinapunta doon ng boss ko para magpalaglag, na marami pa palang nauna. Paano ko nalaman? Kasi nga, tsismoso ang staff ng klinik na iyon. Sukat na magbulungan na another victim daw ako ng pera. Pakiramdam ko na mga oras na iyon ay ang liit-liit ko, ngunit hindi ko na lang pinansin. May katotohanan naman na victim talaga ako. Hindi ng pera ha? Minahal ko kaya ang aswang na matandang yun? Sukat sa realisasyong iyon ay biglang nagbago ang isip ko. Oo nga, at pinaglaruan ako ng bonggang-bongga ng boss ko, pero nagmahal kaya nga ako pumayag sa gusto niya. Pagmamahal ko ang nagtulak sa akin kaya nabuo ang bata sa sinapupunan ko. Bakit ko ba ito ipapalaglag? Dahil ayaw niya? Kung ayaw niya, edi huwag. Idadamay pa yata ako sa mga kasalanan niya. Nagkasala na nga ako. Dadagdagan ko pa ba? Umalis ako ng klinik na iyon na buo pa rin ang bata sa aking sinapupunan. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang gawin ang inuutos niya at wala akong pakialam kahit na magalit siya at hindi niya ako panagutan. Ayon, at sa isang kisap mata ay nawalan ako kaagad ng trabaho dahil tinanggal niya ako ora mismo. Masakit na hindi na niya nga ako pananagutan at gusto niya pang ipalaglag ang aming magiging anak, pero kasalanan ko din ito kaya nangyari ito. Pero ang mas masakit ay nakakasama talaga ng loob na tinanggal niya ako sa trabaho. Gayong kailangan ko iyon sa panahong iyon. Hindi ko akalain na ganun kawalang puso ang lalaki na una kong minahal. Kaya dahil sa sobrang galit sa dibdib ko, ay pinuntahan ko ang kanyang asawa para sabihin dito ang lahat. At least, kahit papano ay maging aware ito sa kalukuhan ng magaling na mister. Na walang isang katulad ko pa ang mabibiktima. Ngunit sa aking pagkadismaya ay parang walang narinig ang kanyang asawa. Tiningnan lang ako mula ulo hanggang paa at sinigaw-sigawan pa. Sabi pa niya, "Alam ko ang tungkol sa'yo. Isa kang haliparot na pumapatol sa lalaking may pera. Kahit may asawa na. Gold digger. Tapos ngayon pupunta ka dito? Para ano? Sirain kami ng asawa ko? Hoy, matagal ko nang alam ang bisyo ng mister ko at wala akong pakialam. Kasalanan mo yan kung bakit ka nagkaganyan. Pwede ba? Umalis ka na dito at huwag kang magpapakita sa amin kahit kailan. Dahil kung hindi, ay gagawin kong miserable ang buhay ng batang yan." Abat, mas masahol pa pala ang ugali ng babaeng ito. Ganito ba talaga ang mga mayayaman? Walang pakialam? Gusto kong isigaw sa mukha niya na hindi ako isang gold digger at hindi ko sinasadyang maging kabit ng asawa niya. Ngunit para ano pa? At para saan pa? Importante pa ba iyon? Mag-asawa sila at nagkakampihan sa tama o mali. Makapangyarihan at marami silang koneksyon sa lugar na iyon. At ako, isa lamang langgam na kaya nilang tirisin anumang oras. Hindi ko maaaring ilagay sa alanganin ang buhay ng aking magiging anak, kaya umalis agad ako sa lugar na iyon. Pumunta ako sa malayo. May sapat na ipon ako kaya hindi naman ako nahirapan. At salamat sa Diyos na kahit buntis ako ay nakahanap pa rin ako ng trabaho at nakapagsimula ng bagong buhay. Kahit papaano ay nakapagpapadala pa rin ako sa aking mga magulang. Nanganak ako ng isang batang lalaki at pinalanganan ko siyang Nico. Mula noon ay muling nagkakulay ang aking buhay. Salamat at hindi ako nabuyo para patayin ang aking anak. Lumipas ang halos 4 na taon ay hindi ko inaasahan na mai-inlove akong muli sa isang lalaki, kay Aaron. At eto na naman ako sa mabait pero gano'n naman talaga, hindi ba?
Hindi naman kasi tayo maa-attract sa barumbado kundi sa mabait. At dahil sa maling karanasan ko sa una, ay naging maingat na ako at sinubukang kilalanin muna ng lubos ang ugali ni Aaron. Sinabi ko sa kanya ang aking nakaraan, ngunit hindi ko idinitalye ang lahat sapagkat ayaw ko nang balikan at pag-usapan pa iyon. Basta sinabi ko na may anak ako at kaya hindi ako napanagutan ng tatay niya dahil may pamilya pala, kaya ako lumayo at pinalaking mag-isa ang aking anak. Hindi ko kinitaan ng panghuhusga ang mukha ni Aaron. Wala daw siyang pakialam dahil hindi daw importante sa kanya ang nakaraan. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan. Masaya ang aming naging relasyon. Aaron was very loving and caring. Tanggap niya at mahal niya si Nico, kaya tuluyang minahal ko siya ng lubos. Lalong lumukso ang puso ko na mag-propose siya sa akin ng kasal. Yung feeling na ito na talaga ang masaya at bagong buhay na hinihintay ko, na may kapalit din palang kaligayahan ang sakit na naranasan ko. Naghanda si Aaron ng engagement dinner para ipakilala ako sa kanyang mga magulang, na ang tagpo ng aming pagkakilala ay nagpaparamdam sa akin ng kakaibang kaba. Kaba na napalitan ng pait, sakit, paghihinayang at pagkasuklam nang tuluyan kong makaharap ang kanyang mga magulang, dahil sa hindi inaasahan na ang ama ni Aaron ay walang iba kundi ang ex-boss ko na siyang ama ng aking anak. Ganoon pa rin ang ugali ng mga ito, mapagmata kung ano ang sinasabi kay Aaron. Kesyo, pera lang ang habol ko kay Aaron, na isa akong gold digger, makati, at kung ano-ano pang masamang salita. Ang ina nito ay nagsisisigaw na dahil sa hindi ko raw nakuha ang asawa nito noong una, kaya anak naman daw niya ang kinukuha ko. God knows na wala akong alam na sila ang mga magulang ni Aaron, dahil kung alam ko lang ay noon pa ako umiwas. Kung dati ay natatakot ako sa mga pagbabanta nila, ngayon ay napalitan iyon ng pandidiri sa ugali nila. Kaya matapang ko silang hinarap at sinabihan na umalis na, pati si Aaron ay itinaboy ko rin. Umalis na kayo rito, Aaron, at dalhin mo ang mga magulang mo kung saan kayo nanggaling. Nagpapakatahimik ako dito. Hindi ko kailangan ng pamilya na masahol pa sa daga kung makasira ng pagkatao. Hindi nakapagsalita si Aaron. Nasa mukha nito ang pagkasyak at pagkalito hanggang sa kinaladkad ito ng ama palayo sa lugar na iyon. Umuwi ako na luhaan. Napakasakit naman kung paglaruan ako ng kapalaran. Ako yata ang gising na gising nang magpaulan ang Diyos ng kabiguan. Niyakap ako ng aking anak at sa kanyang murang edad ay alam niya kung paano pagaanin ang bigat na aking dinadala. At doon ko napagtanto na hindi ko kailangan ng sinong lalaki sa buhay ko dahil ipinanganak ko pala ang isang tunay na lalaki. Lumipas ang 2 linggo at muling nagpakita si Aaron. Gusto niyang ituloy namin ang pagpapakasal sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang. At buong alam niyang sinabi, hindi kailangang sundin ang kagustuhan ng aking mga magulang. Sila ang nagkasala at hindi ako. Paninindigan ko ang pangako kong pakakasalan kita at mamuhay tayo ng maligaya. Hindi ko tutularan ng aking ama. Ipinangangako ko na maging isa akong mabuting ama at kapatid kay Nico. Hindi ko napigilan ang aking sarili at niyakap ko si Aaron. Alam kong awkward ang aming sitwasyon, pero mahal ko siya at ramdam ko na mahal rin niya ako. Tinanggap ko siyang muli sa kondisyon na ayaw ko nang makita ang kanyang mga magulang kahit kailan. Nagpakasal kami at umuwi sa probinsya kung saan ay naroon ang aking mga magulang. Tunay ngang mabait at mabuting tao si Aaron. Masaya kaming nagsama at biniyayaan kami ng isang anak na babae. Paminsan-minsan ay dumadalaw din siya sa mga magulang niya. Hindi ko iyon ipinagkait sa kanya dahil sa kabila ng mga nangyari ay ang mga ito pa rin ang nagbigay buhay sa kanya.
wala na ang galit sa aking puso at minabuti ko na lang na mamuhay ng tahimik sa aming lugar. At kung ano man ang magiging takbo ng panahon, sakaling mag-cross ang aming landas sa bandang huli, ay ipinasa Diyos ko na lang. Ang alam ko ay masaya ako sa piling ng aking binuong pamilya. At wala kahit na anong bagyo ang makakapagpatibag nito.